So mga kapatid, this is a thing na kailangan ay paghandaan natin. At ito po ay sinabi 2,000 years ago. Tagal na po. Sabi, "Behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be." Babalik ang ating Panginoon. Naasahan ba natin? Gusto ba natin itong taon na to? No? Yung iba hindi makasagot dahil baka next year na lang. No? Baka pwede next year na lang. Ano? May mga rami pa akong plano sa buhay. No? So, kailangan po, no? Ay meron tayong excitement sa mga words na yan. Kasi ang unang word na sinabi ng Panginoon, behold. Now, when you say behold, it means pakinggan mo mabuti. Pakinggan mong mabuti. Behold, tingnan mo. At sa translation sa Tagalog, tingni. No? Tingnan mo. Masdan mo. Obserbahan mo. Pakiramdaman mong mabuti. Behold. When the Lord says, behold, then we should be watchful. We should be in attention. We should pay attention. So, yan ay something na may alert. No? May warning, may alert sa atin. Sa lahat, sa buong pagkatao natin. Hindi ito something na parang nabasa mo lang, behold, okay, so what? Behold. No? Panginoon nang sasalita at sabi niya, behold. Yan. Mag-obserba tayong mabuti. Now, ano yung what will we pay attention about? Ang sabi ng Panginoon, behold, I come. So, I come. The one who paid it all for you will come. I come. Hindi lang kung sino-sino yung obserbahan natin na darating. Merong mga Baptist na ang iniintay nila, Antikristo. Bakit? Pag naniwala ka doon sa post-tribulation, no? Yung post-trib na tinatawag, ang iniintay mo, Antikristo, bago si Kristo. Yun yung doktrina ng post-trib. Pasok na tayo sa tribulation period eh. No, yung mga Kristiyano, huwag kayong magsaya kasi papasok kayo sa 7 taon ng pighati ng mundo. Huwag kayong magsaya, huwag kayong maniwala sa secret rapture theory. Yun ang kanilang mensahe. You are deceived. You are a Christian who is deceived if you think that the Lord will snatch you away before the tribulation comes. So, mag-ingat kayo kasi baka andyan na yung Antikristo. Baka bukas makalawa mag-decree na siya na magkakaroon ng mark of the beast. Yan. At kailangan, mamimili kayo ngayon. Dahil hindi kayo makakabili, hindi kayo makakabenta, no? Hindi kayo makakakuha ng QR code, ng GCash. Sabihin ng GCash, padalan mo nga ako. O sige, pag-send mo ganyan, you must take the mark first. Well, what is your mark? What is your number? Sabi, hindi kita mapadalan wala akong mark. Tapos pag nalaman nila na wala kang mark, andyan na yung pulis. Bakit wala kang mark? Rebelde ka? Ha? Come, interviewin ka namin sa Senate. Interviewin ka namin sa Congress. Bakit itong tao na to walang mark? You see, all of these things, they are looking for the tribulation period. They're looking for the Antichrist. Pero ang sabi ng Panginoon, behold, I come.
So, ang dapat iniintay natin, Panginoon. Now, maybe merong, kasi tatlo yan eh. Tinatawag na pre-tribulational rapture, which is magkakaroon ng snatching away bago dumating ang Panginoon ng going down on earth. So, merong 7-year tribulation period. Wala tayo nun. Wala tayo dito. Nagkakagulo dito. Okay? Meron namang mid-trib. Yung mid-trib, pasok tayo dun sa 3.5. So, merong peace. Andiyan na yung Antichrist. No? Wala pa yung mark of the beast. Di pa niya ni-impose, pero inuunti-unti na niya ang mundo. Nakikita natin, mga Kristiyano tayo, andiyan pa yung church. No? Panay na ang warning natin. Oops. Ayan na. Huwag kayong kukuha niyan, ha? Magpunta na tayo sa mag-secure na kayo ng mga lugar kung saan hindi kayo maaabot ng batas. Kasi andyan na yung global government. Maghanap na tayo ng mga kuweba. Yun ang magiging mensahe ko pagka mid-trip tayo. Maghanap tayo ng mga kuweba. No? Hindi na pwede itong building na to. Kasi kinalat natin sa gospel tracts na ang Sovereign Grace, ang address, back of shell. Bermosa Daang Hari. So, di kaya sabihin natin. Sasabihin ng iba, halimbawa, ng mga deacons, Pastor, mahirap ang buhay ngayon, mahirap na. Kanya-kanya muna tayo. Di ba? Uwi muna kami doon sa Marinduque. Yan. Uwi yan sa Marinduque. So, uuwi ng Romblon to. Ayan. Ikaw, Brother Jerome, saan ka uwi? Cavite. Wala. Yari ka. No? Hanggang Cavite ka lang. Walang kuweba dito. Ha? Okay? So, yan yung mid-trib. No? Kung saan, peace pa. Hindi pa in-impose yung mark. Pagdating ng mark, ayan, rapture. Yan. So, hindi ko pa rin papasok doon sa 7 bowls, 7 trumpets, yung mga sobrang hirap ng mga tao when they will seek death and you will not find it. Then the post-trib. Yung post-trib, makikita mo lahat ng tribulation talaga. At ikaw ay either bibigay ka doon sa mark of the beast, either bibigay ka or malalaman ng mga mo sa sarili mo na hindi ka pala totoo. Kasi tinanggap mo yung mark. No? Tapos, sila, yung mga hindi tumanggap, ayun, namayat kasi hindi kumakain. Ano? Si Evan, mangangayayat yan. Kasi wala nang makain. Ayaw. Mag-mark ka na kasi. Di ba? Ano lang naman yan eh. Mag-repent ka na lang later. Mga ganon, mga ganon diskarte sa buhay. So, 3 po yan. So, pero, ano man ang mangyari, behold, I come. The Lord is the one that we should be waiting for. At ano mangyari, no? Hanggat di dumarating ang Panginoon, umasa tayo, darating na siya. Mag-pray tayo, Lord, dumating ka na, Lord. Malapit na ako bumigay, Lord. By your grace, the elect, I am elect. I will not be deceived. I will not give way. I will stand by the faith which you gave us. Even death, no? Hahamakin ko ang kamatayan. No? Dahil mananatili ako sa pananampalataya. Yun. So, kaya natin. Hindi natin masasabi. Only by the grace of God. Pagka huwag tayong magyayabang na, ay, Pastor, huwag ka mag-alala sa akin. Kaya ko yan. Hindi. Di ba? Wala tayong pagmamalaki na kaya natin. Basta ang alam lang natin, ang sabi ng Panginoon, umasa ka, behold, I come. Tapos, sinabi pa niya, I come quickly. Now, 2,000 years ago yung quickly na yan. Pero, paano naging quickly yun? Na umabot na ng 2,000 taon, hindi pa rin dumarating.
Now, nung pag tinignan mo, Revelation 2:16, ano ibig sabihin? Tingnan natin, Revelation 2:16. Sabi, repent or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Now, pag binasa mo to, magkakaroon ka ng hint. Ano ibig sabihin ng quickly? Doon sa verse na yan. Quickly means suddenly. Hindi ibig sabihin na mabilis. Na yun ang pagkakaintindi natin. Pero, there's another meaning. Dito, based on another verse, that it means, I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. So, suddenly, andyan na yung Panginoon. At hindi ka nagrepent kasi. So, yung lahat ng mga hindi repentant, yun, hindi mo akalain na andyan na pala. Lalabanan na pala ng Panginoon yung mga hindi nagsusisi. Yung hindi nagbabalik loob, hindi nagbabagong isip tungkol sa mga ginagawang mali sa church. So, we can say na hindi ibig sabihin ng Panginoon, kasi otherwise, if He meant mabilis, andyan na ako, di tapos na. Dapat tapos na. Dapat dumating na ang Panginoon. Kasi quickly eh. Meron bang quickly na 2,000 years? No? Sige, andyan na ako. Parang yung sa mga Arabo, no? Come sa dagiga. 5 minutes. May appointment kayo eh. Sabi, asan ka na? Diba? 1 hour after nung nag-pass yung appointment time nyo. Asan ka na? Come sa dagiga. 5 minutes, andyan na ako. Yung pala nakahiga pa sa bahay. Yung mga sinungaling na Mosri, mga Egyptian, ano. Mga Mosri sinungaling eh. You know? Nasa bahay pa, nakakuyakoy. Pero sasabihin niya sa kausap niya, 5 minutes, tapos kaliwali. Bahala na kayo, mag-intay ka dyan. Bahala ka sa buhay mo. May mga ugagaling ganun. Ano? Mas worse kesa sa Filipino time. Di ba? Ang Filipino time, late talaga, pero hindi naman ganun. Nakumukuya-koy pa sa bahay, pero sasabihin, 5 minutes, andyan na ako. Hintayin mo lang ako, andyan na ako. Yun. Dagiga. 1 minute. So, yan. So, ito po ang quickly, ang ibig sabihin ng Panginoon ay biglaan. The Lord says, I come quickly. Ako ay darating. Ako ay bababa muli. Magpapakita muli ako sa inyo. Now, pag sinabi ng Panginoon na siya ay babalik, hindi yung Holy Spirit ang babalik. Kasi, He is another person. Merong nga nagsabi, no? Yung 70 AD, di ba? Sino ba yung si Brother Dave. Brother Trident sa Riyadh. Ang topic nila ay Matthew 24. So, may mga nagsasabi na mga theologians na nung 70 AD, nung dumating ang Rome at sinira nila yung Temple of Jerusalem during the time of Emperor Titus, 70 AD, yun yung second coming. So, tapos na yung second coming. Yung I come quickly, tapos na yun. Yun. So, yan yung mga position ng mga preterists at saka yung mga amillennialist or post-millennialist. Tapos na ang pagdating ng Panginoon. Dumating na siya noong sinira ang Jerusalem. Yun ang pagdating niya. So, spiritual meaning. Tinatawag na figurative or tinatawag na may term na ginagamit doon eh. No, na hindi literal. Allegorical, 'yon. Hindi literal, allegorical. Tapos yung isa naman ay ang sabi, nung dumating ang Holy Spirit nung Acts, yun na yung second coming. So I come quickly, dumating yung Holy Spirit. Pero hindi pwede yun kasi yung Revelation ay after the book of Acts.
'Di ba? So pagka na-date mo ng tama ang Book of Revelation, which is 90 AD, ang Book of Acts was written before 60 AD. Kasi, and it happened not many days since. Nung umakyat ang Panginoon sa langit, bumaba ang Holy Spirit, so that is about 40 days. Noong 10 days, no? Pentecost yun eh. So, 40 days, umikot-ikot ang Panginoon, tapos umakyat na siya. Di ba? 40 days after ng resurrection. Hindi pa siya umakyat agad sa langit. Umikot muna siya sa lupa, pakita siya sa mga tao, then, inassemble niya, umakyat siya. Then, sabi niya, tarry in Jerusalem. O kaya alis ng Jerusalem, dyan lang kayo. So, they were gathering, time ng Pentecost, 50 days after the Passover, kaya Pente. 50 days after the Passover is Pentecost. On that very day, bumaba ang Holy Spirit sa church. So, yun yung, hindi second coming of Christ yun. It is the coming of the Holy Spirit. So, when the Lord says, I come quickly, yung angels, di ba? Umakyat ang Panginoon, unti-unti, kinuha siya ng mga ulap, nakatingala silang ganyan, nitingnan nila hanggang di na nila makita, biglang may dumating na dalawang anghel. Sabi, Men of Jerusalem, why stand ye up gazing? Bakit kayo nakatingala? Ano tinitingala nyo? This same Jesus shall come in like manner. Ibig sabihin, kung paano nyo siya nakitang umakyat, ganon din yung pagbaba niya. So kung siya kinuha ng ulap, tapos umakyat siya, ng katawan niya mismo yung umaakyat, pag sinabi niya, behold, I come, bababa siya, ulap din. Tapos may katawan din. Hindi spirit. The same Jesus. Yung Jesus na may butas sa kamay at sa tagiliran, nung pinakita kay Thomas, this same Jesus will come in like manner. So yun yung ibig sabihin ng, behold, I come. Nakita yan. Every eye shall see Him. Lahat ng mata, makikita siya. Ngayon, kung earth is globe, no? The earth is not flat. Sabi ng iba, earth is flat. No. Earth is a globe. So, iba ang time zone sa Canada ngayon, no? Sa Arabia, ibang time zone sila. Sa US at sa ibang sa Saudi, iba ang time zone. 5 hours behind. 5 hours behind. So, paano yun? Kung bumaba ang Panginoon ng halimbawa, alas 12 ng tanghali, sa Israel bababa eh. No? Anong oras dito? Sabihin na natin, pareho ang Israel ang time ng Saudi. Kasi magkatabi naman sila. So, kung alas 12 yon, alas 5 dito. Tama? Sabihin na, alas 5 or alas 6. Alas 6. Biglang magkakagulo dito. Biglang makikita sa TV. Makikita sa mga cellphone. FB Live. Zoom. CNN Live. At lahat ng klaseng live ay makikita mismo, may bumababa sa Mount of Olives. Every eye shall see Him. Yun ang mangyayari when the time comes na the Lord will come. And, of course, dalawa nga yung pinag-uusapan natin, So, yung sudden coming ng Panginoon, iba doon sa revelation ng Panginoon, which is after 7 years. So, pag sinabing, I come quickly, I come suddenly, yun yung hindi pa muna makikita ng mundo ang Panginoon. Kasi, bigla na lang, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, the dead in Christ shall rise first. And we which are alive shall be caught up together with them in the clouds.
and we shall be changed. So, yun ang coming of the Lord. Kasi, bababa siya, but not totally going down. Tayo ang aakyat to meet Him in the air. Sabi ng 1 Corinthians 15:59, 15:51, at saka 1 Thessalonians 4:16. Yun pang dalawang verse na yon ang nagtutulong doon sa explanation ng sudden appearance, sudden in a moment na pagbaba ng Panginoon to take the saints away from this earth. That is His coming para sa mga saints for the judgment seat of Christ. So, papasok tayo ngayon sa judgment seat of Christ na kung saan ang sabi ng Panginoon, I come quickly, suddenly, and that means it is imminent, walang nakakaalam, walang nag-expect, walang nakakapag-predict, no? Kahit anong klaseng kalkulasyon ang gawain natin, Book of Daniel, Matthew, 70 years, Book of Ezekiel, ang dami nang naging kulto dahil sa computation na yan. Kaya mag-ingat kayo sa mga computation. Pagbigyan nyo lang. Tayo pwede rin mag-compute. Probably, maybe. No? Ang sabi nila, yung isang Baptist preacher na narinig ko, sabi, no? Ang kinompute niya, ang basis niya, 1948. Yung paging bansa ulit ng bansang Israel. Pagkatapos, sabi niya, ang isang generation ay 80 years. 80 years. So, this generation shall not pass until all these things shall be fulfilled. Sabi ng Panginoon, di ba? So, kung this generation shall not pass and the reference date is 1948 and one generation is 80, so i-add mo yung 1948 plus 80, ilan? Mental math. 1948 plus 80 years. Huh? 2028. Bihira, no? 2024 na ngayon. So, 4 years na lang. 4 years na lang. Rapture na. Di ba? So, mag-prepare na kayo. Di ba? Kung ano man ang mga plano ninyo. May mga pupunta pa ng Amerika. May mga pupunta pa ng, yung iba, Canada. Di ba? Sino pa? Ano mga plano pa nyo? Sino pa? Mag-aasawa. May mga mag-aasawa pa dyan. Magmadali na kayo. No? Para bago dumating ang Panginoon, at least, may isa kayong anak. Di ba? Ako, pupunta pa ako ng Riyadh. Baka doon ako abutin. Ay, hindi ako papayag. Magkahiwalay kami ng sweetheart ko. No? Kailangan sabay kami, magkahawa kamay. No? Kinuha kami ng Panginoon. So, ganon. Dinadramatize ko lang para ma-excite kayo. No? Pero we are not predicting dates. No? Yan 2028. Actually, talaga sinabi yan ng isang preacher. Nasa libro. May libro tayo dyan. Si Keith Piper. No? Meron dyan. Ganyan kakapal na libro. Kulay blue. Tingnan nyo. Yun ang computation niya. 2028. Baptist yun. Dito sa Amos, pinreach yung date na yan. So may mga ganyan. No? At quickly, suddenly, imminent, and we don't know. And nobody can compute. So it could be today. It could be 2028. Or 2027 or 2029. But ang importante, are you ready? Kasi ang susunod dyan, pag dumating ang Panginoon, ang susunod dyan, behold, I come quickly, and my reward is with me. Rewarding day yun eh. Now, ang rewarding day, no, ay rewarding of works. Paying of wages.
at proportionate. Sabi, every man according as his work. Ibig sabihin, ano yung output mo, ano yung ginawa mo para sa Panginoon, may katampatang reward yun. Hindi sosobra, hindi kukulang. But of course, God is generous. Maybe you will have a reward, niisip mo ganito lang, pero napakalaki. Pero, ganun pa man, iba-iba. Kasi iba-iba naman output natin, di ba? Iba-iba faithfulness natin. Tama? Iba-iba ang consistency natin. Iba-iba ang puso natin. Merong sincere, merong doing it for show, merong iba-ibang motive. Diba? Alam lahat ng Panginoon yan. Walang makakatago sa Panginoon. And that should be, para doon sa mga hindi talaga full blast, that should be a terror. That should be terrifying. Kasi, we're doing it the motions. We're doing it for show. We're doing it as a tradition. We're doing it to ease our conscience. We're doing it, these things, para lang, kasi yan ang nakagawian na natin. Yan ang nakalakihan natin. That should be terrifying. Because when the time comes that the rewarding will be, it will expose our hearts. Not only our actions, not only our works, but the motive that went with the work. At kung hindi tayo nagpakatotoo o nagpakatodo, di ba? Ang ine-expect lagi, kahit dito sa trabahador natin dito alam mo yung nagpapalaypas lang hanggang alas 5. Diba? May mga trabaho na ganun. Na hindi ka naman talaga interesado sa trabaho mo Gusto mo lang maubos yung oras na nilaalat sa'yo ng company, tapos libre ka na. Para tuloy-tuloy yung sahod mo, exactly walang bawas. So, natural yan sa mga trabahador, sa mga empleyado. Pero, pag ganyan ang attitude natin sa ating church, hindi tayo todo, hindi tayo interesado, nagpapalipas lang tayo ng linggo at saka Miyerkules or 1 week, delikado tayo pagdating ng rewarding. Because, ang sabi rito, to give every man according. According. Ito ginawa mo? Ito motive mo? Fail. Ito ginawa mo? Itong motive mo? Pass. Ito. Kung mas marami kang wrong motive, ang dami mong ginawa, pero wrong motive, mas marami. Ang dami mong fail. Unti lang ang pass. What will happen to you at the judgment seat of Christ? Ba nakakahiya? Sabi ni Paul, that I may not be ashamed at the last day. I keep my body under subjection, lest when I have preached unto others, I may be a castaway. So Paul, with todo na siya, ay hindi siya nagpapabaya sa kanyang buhay. Siya ay isang apostol na through shipwreck, through false brethren, through all the things that happened to him, iniwan na siya ng patay, akala patay na siya. Through all those things, ano sabi niya? I keep my body under subjection. Because if I have after I have preached unto others, I don't know if I will be a castaway. Baka mamaya, hindi matuwa ang Panginoon doon sa, hindi ko alam ang puso ko No? So Paul had no confidence in the flesh. Yun ang fatal sa atin When we have confidence in the flesh. Yung, ang dahil ko nang ginawa para sa church na yan. Ang dahil ko nang ginawa para sa Panginoon. I don't think I will be a castaway. Pero si Paul, baliktad, sabi niya, I have not yet apprehended.
Hindi ko pa na-achieve yung gusto ko. Hindi pa ako nakaabot. Kulang. Kulang at kulang at kulang. Woe is me. Yun nga attitude na tama. At yun ang attitude na binibigyan ng Panginoon ng halaga. So, ayan. Yan ang message natin, mga kapatid. No? Let me give you another verse. Galatians 6:8. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So, bawas-bawasan natin ang pag-work. Even we are who are here, the cream of the crop, the people who serve the Lord even Wednesdays, who pray unto the Lord, the prayer warriors, the people who will support this church through thick and thin. Let's watch ourselves and let's not sow to the flesh. Because if you sow to the flesh, you will reap corruption. Let's pray.